Pag-usapan po natin itong mga nag-trending na balita at mga pinag-usapan dito po sa ating bansa nitong mga nakaraang araw. Unahin na po natin itong sinasabi ni Jason Sa. Sabi niya dito, Cebu Prayer Rally is set on February 25, 2024 Sunday. Hakbang ng Maisug, Step of the Brave. Kung di ako nagkakamali, February 25 po ang celebration po ng EDSA, no? 1986 EDSA People Power. So, kung tama po yung pagkakaalala ko, tila isasabay nila ito sa celebration ng EDSA People Power. At sabi niya, yan po ay prayer rally. Nako, ako po'y dalan-dala na dyan sa mga prayer rally na yan. May prayer rally, tapos makikita mo may mga nagmumura sa stage na puro hatred ang lumalabas sa bibig, no? So sana kung may gano'n na namang eksena na tila magrarant, no? At may mga magmumura sa stage, wag nilang tawaging prayer rally yun dahil tila ito'y dumudungi sa imahe ng faith nating mga Pilipino bilang Christian. Ano po, hindi po prayer rally ang isang pagtitipon na may mga nagsasalita na punong-puno ng hate ang lumalabas sa bibig, no? At mga nagmumura pa, no? Hindi po prayer rally yon. Anyway, kung yun ang gusto nila, edi go, hayaan na lang po natin. Sunod, ito po, sabi dito, House Panel to Quiboloy, show up or face arrest. Ayan. So, sa pagkakaintindi ko po dyan, pwede nyo basahin kapag hindi po umattend si Quiboloy sa session sa Senate, ano, papa-aresto na po siya. Yun po yung pagkakaintindi ko. Alam nyo, dito sa Pilipinas, no, nung nakarang administrasyon at I think hanggang ngayon, may mga tao na makakapangyarihan at ma-influential ang tila pakiramdam nila mas angat sila or mas above sila sa batas, no, at sa mga nagpapatupad ng batas. Yung hindi sumusunod sa mga authorities, no, or tila gustong i-defy or sawayin ang tamang proseso, no? Kagaya niyan, pinatawag na ilang beses sa Senado, hindi pumupunta. And then pinasumpina. Sa pagkakaalam ko, hindi pa rin pumunta, no? So ano nang mangyayari? Magkakagulo ba kapag inaresto? So yun po yung tanong natin. Sana naman, yung mga taong ang bukang bibig noong nakaraang administrasyon ay sumunod sa batas, submit yourself to authorities, sana isabuhay nila yan. Hindi porket sila na yung nakasala ngayon at sila yung pinupunterya ng mga mambabatas at ng batas at ng mga otoridad, hindi naman sila sumusunod sa tamang proseso or hindi nila sinasubmit yung sarili nila sa authorities, di ba? Sila yung nagsasabi na kung walang ginagawa, hindi dapat matakot sa tokhang. Kung hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot, walang dapat ikatakot, no? Pero bakit itong mga ito na ngayon ay kailangan nilang sumagot, no? At tumugon sa pag-iimbestiga at hearing, bakit tila umiiwas sila at hindi sila sumusunod sa tamang proseso at panawagan ng mga otoridad, no? So talagang nakakadismaya at hindi po pwede ito. Hindi porket influential, kilalang tao at makapangyarihan or mayaman, gumagawa ng paraan para i-defy or hindi sundin ang proseso at panawagan ng mga otoridad. Dahil kung ordinaryong tao, kawawa talagang ordinaryong tao dito sa Pilipinas, no? Sabi nga nung isa, hinayaan daw yung isa dahil kaibigan at kakilala. Tapos yung mga ordinaryong Pilipino, namamatay sa tokhang at saka sa EGK. So, saan ka nakakita, no? Kawawa talaga ang mahirap dito sa Pilipinas. Sabi dito ng dating Pangulo, kung pumunta sila rito, arestuhin nila ako, magkakabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga, ayan, nagmura siya. Yung sabi ng dating Pangulo. Pero, yung narrative niya dati, yung statement niya dati, no? Dati, nakalagay dito, November 16, 2023, I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Statement po yan ng dating Pangulo noong November 16, 2023. Pero ngayon, February 8, 2024, nung nakarang araw, ang statement niya, kung pumunta sila rito, arestuhin nila ako, magkakabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga PI na yan. O, di ba? So, talagang wala akong believe sa mga taong walang consistency. Paiba-iba ng statement. Dahil malamang sa malamang, hindi mo malalaman kung ano yung totoo sa sinasabi niya. Dahil nagbibigay siya ng ganitong statement, tapos babaguhin niya. In other words, kinukontra niya yung sarili niya. No? So, hindi mo alam kung kailan nagsasabi ng totoo, kung kailan niloloko ka lang or gino-joke ka lang or kung kailan nagsisinungaling, hindi mo alam kung pagkakatiwalaan mo, 'di ba? So, ayan po, no? Ayan po yung naging statement ng dating Pangulo natin. Ang nakakalungkot lang, siya yung Pangulo dati at nagpapatupad ng batas, otoridad siya. Pero ngayon tila ayaw na niyang sumunod or isubmit yung sarili niya sa authority, no? 'Di ba sabi nga nila, kung wala kang ginawang mali, wala kang dapat ikatakot. Pero bakit tila natatakot ang dating Pangulo at handa siyang lumaban, no? Parang nagpapahiwatig na gusto niyang manlaban, no? At alam naman po natin yung mga nangyayari kapag may mga nanlalaban, lalo na nung admin ni dating Pangulong Duterte, no? Sana wag humantong sa ganun na magkaroon pa ng may mababawian ng buhay or magiging madugo, no? So sana wag humantong sa ganun dahil magiging magulo yan. Sabi dito ng isang eksperto,
Yes, bulagaan ito. International Criminal Court Assistant to Counsel and lawyer Cristina Conti said when asked about the possibility that an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte will soon be served. So kung balak ng dating Pangulo na mag-resist, no, or lumaban doon sa mag-aaresto sa kanya, ang sabi naman nung binasa ko sa inyo, si Cristina Conti, tila magiging surprise arrest ito, no? Hindi ipapaalam sa publiko, hindi ipapaalam kung kailan, kung saan, magiging surprise arrest, no? Siguro para maiwasan na magkagulo. So, yun ang magiging problema ng dating Pangulo. Kung surprise arrest ito, baka ma-caught off guard siya, no? Yung bigla siya, magulat siya na yung mga nakapaligid pala sa kanya ay mga arresting officer, no? At hindi niya mapapaghandaan. Yun ang magiging dilema ng dating Pangulo. Kung gusto niya mag-resist or gusto niya lumaban, ang magiging tanong dyan ay saan, kailan, at paano. Kung ang gagawing pag-aresto ay surprise arrest, no? Ang sabi dito sa balita, PNP won't implement arrest warrant versus Duterte if ICC issues one. Sabi ng isang netizen, si Lito Ramos, then we should implement citizens arrest. Yun lang, no? Pwede kaya yun, citizens arrest? Alam niyo kung hindi makikipagtulungan ng PNP siguro kapag sinabi na ng ICC na arrestuhin na ang dating Pangulo, papangit po ang imahe ng Pilipinas sa international community. Huwag po natin kalimutan na merong 120 plus na bansang miyembro ng ICC. Kung hindi makikipagtulungan ang PNP sa ICC, bansa po natin ang sa tingin ko'y papangit ang image or magsasuffer. Dahil again, 120 plus po ang member ng ICC. So ano na lang po ang magiging tingin nila sa atin? Ano pong magiging treatment nila sa atin kapag hindi po tayo sumunod sa korte na dating kinabibilangan natin na tayo ay dating sumang-ayon at nag-agree sa kasunduan ng korting iyan, ng international court na iyan, ano? So, ang magiging image natin ay pasaway, matigas ang ulo. So, baka hindi na makapagtulungan ang mga bansang ito sa atin pagdating sa iba't ibang bagay gaya ng turismo, ekonomiya, at kung ano-ano pa. And ang Pilipinas po ay member ng Interpol, no? So, baka mamroblema po ang Pilipinas in the future kapag kinailangan natin ng tulong ng Interpol, no, sa ibang bansa. Kapag meron po tayong kriminal na kailangang hulihin or kunin, no? Kung foreigner yan na nakagawa ng kasalanan sa Pilipinas, na kailangan dalhin dito sa Pilipinas, baka hindi po natin magawa yun dahil ito po, ang balak ng PNP ay hindi susunod sa ICC. Again, miyembro po tayo ng Interpol, ano? Baka pumangit po ang image natin sa Interpol or sa international community kung ito po ay gagawin natin. Baka hindi nila tayo pagkatiwalaan. Baka nga tanggalin nila tayo sa samahan ng mga Interpol, no? Dahil iisipin nila, ay, hindi pala marunong makipag-coordinate or makipag-cooperate ang Pilipinas kapag kailangan ng kanilang cooperation or coordination. Kasi nga, ang plano ng PNP ay sumuway sa ICC. Again, mahigit 120 ang miyembro ng ICC at marami ring miyembro ang Interpol sa buong mundo. So, nasa kasalukuyang administrasyon po ang desisyon kung gusto nitong pumangit ang imahe ng Pilipinas sa international community. Sabi dito ni Robin Padilla, if Bato arrested by ICC, isama niyo na ako. Lagi pong ganyan sinasabi ni Senator Padilla. Laging gusto isama siya, no? So, tanungin po natin si Senator Padilla, no? Or tanungin sana niya sarili niya. Sino bang pinoprotektahan niya dito? Yung iilang tao or ang sambayang Pilipino? Alalahanin niya na mga Pilipino ang bumoto sa kanya at nagpanalo sa kanya kung nanalo siya talaga, no? So sana naman interest ng majority ang kanyang suportahan, pangalagaan at i-push, no? I-advance. Hindi yung tila pinoprotektahan lang niya ang iilan, ano? Ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kaalyado, mga kaibigan, mga katropa, no? Baka dumating yung panahon ay madismaya ang mga Pilipino sa'yo, Senator Padilla, at iwan ka nila. Mas okay pa siguro kung hindi na lang siya nagbigay ng ganyang statement. At least, hindi siya nagmumukhang protector or enabler, no? Tsaka, ang corny, no? Pwede ba na isama siya kapag inaresto si Senator Bato? Siyempre, hindi pwede yun. Hindi naman siya pwedeng arestuhin. No? So, ewan ko ba dyan? Ewan ko ba kung bakit ewan? No? Ewan na lang talaga yung nasabi ko. Pero, sa kabila ng may iilan tao na tila sumusuporta sa pagsuway ng iilan, ang sabi naman dito sa balitang ito, public approval of ICC drug war probe growing. More Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the International Criminal Court into the previous administration's campaign against illegal drugs. A survey conducted by SWS. So, yung sinasabi ng mga supporter, mga DDS na marami daw sila na hindi pumapayag sa investigation ng ICC dito sa ating bansa, tila hindi po totoo yun. Dahil, ayan nga po, ang resulta ng survey ng SWS, maraming Pilipino ang sumusuporta sa ongoing
ayan, nakalagay, ongoing investigation ng ICC dito sa bansa natin. I think hindi na yan ongoing. I think tapos na. Sabi nga po ni dating Senator Trillanes, by second quarter of this year ay pwede nang ilabas or baka lumabas na ang warrant of arrest. Sana lang ay makipagtulungan, makipag-cooperate ang camp ng dating Pangulong Duterte para maiwasan ng gulo. Dahil kapag nagkagulo, baka mayroon na naman pong masawi, no? Mahirap po yun. Pero I'm sure naman na matatalino ang mga taga-ICC at gagawa sila ng paraan para kahit hindi makapagtulungan ang PNP, ay magawa nila ang dapat nilang gawin dito nang hindi rin nagkakaroon ng gulo dahil ayaw po natin yung pare-pareho, no? Sana makipagtulungan. Again, kung walang ginawang masama, kung walang ginawang mali, walang ginawang illegal, walang dapat ikatakot. So bakit hindi kayang makipagtulungan? Bakit tila ayaw at umiiwas sa ICC? Wala namang pong masama, di ba? Kasi kung walang ang ginawang masama, mapapatunayan nila na sila ay inosente at sila ay hindi makukulong. At mapapatunayan pa nila sa buong mundo na sila ay matitino at yung ginawa nilang paglaban sa droga noong nakaraang administrasyon ay magaling at tama, no? Ito na yung chance nila. Ito na yung chance nila para patunayan na mali yung maraming tao sa sinasabi nilang mali ang pag-implement ng sinasabing war on drugs, no? So sayang naman kung hindi sila makikipagtulungan, sayang yung opportunity. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo, no, sa mga balitang ito? Talagang nakakalungkot, no? Yung mga tao na dating namuno sa atin at kasalukuyang namumuno, tila sila pa yung mga sumusuway sa authority natin at sa mga otoridad hindi lang dito sa bansa natin, pati sa ibang bansa, no? At tila sila pa itong nagkakaroon ng idea para tayo magkawatak-watak at maghiwa-hiwalay bilang isang bansa. Nakakadismaya, hindi katanggap-tanggap. Ano pong masasabi niyo dyan? Comment down below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.